Napag-usapan natin ang patungkol sa pagkagising ni Vega, pag-devour niya kay Nom at pagwawala niya. Pero nanliit itong si Vega nung tiningnan siya nitong si Celario. Then later on nagpa-under siya dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So sumapi nga sa kalaban itong si Vega dahil nanliit siya nung tinitigan siya ni Celario. Sobrang disgusted itong si Cagali dito dahil napaka-disgusting daw talaga ng behavior ni Vega. Hindi alam nitong si Cagali kung ano bang iniisip ni Celario at bakit napaka-easy niya dito. Hindi daw ito katulad nitong si Boss Yuki na alam kung paano ang tama na pag-handle kay Vega. Aware daw kasi itong si Yuki Kagorazaka kung gaano ito ka-dangerous kapag ito ay napabayaan. Pero para kay Celario kasi ay hindi naman threat itong si Vega. Sa paningin ni Celario ay napaka-insignificant niya. Kaya na-realize dito nitong si Cagali na sobrang lakas daw nitong si Celario. Kaya hindi siya nagkaalala dito. Hindi mayabang itong si Celario. Kasi tama naman talaga ang evaluation niya kay Vega. At sa perception nga niya ay hindi ito threat sa kanila. Then nagsalita itong si Vega. Kinausap niya itong si Cagali. Sabi ni Vega ay matagal na naman daw sila na magkakilala. Kaya sana daw ay maging maayos ang pagtrato nila sa isa't isa. Pati daw itong si Yuki. Ngayon ay hindi na ito kino-consider na boss nitong si Vega. Kaya kapag nagwala nga ito ngayon ay wala na ito sa may control nila. Ang current Cagali ay walang laban sa kanya. At kahit napagtulungan pa daw ito nitong sila Tear at Footman ay 50-50 lang ang chance na sila ay mananalo. And since ngayon nga ay deprived pa rin si Yuki ng free will niya ay napagdesisyon na ni Cagali na makipag-ayos muna kay Vega. Kaya nakipagkwentuhan pa siya dito at in-explain ni Cagali sa kanya kung nasaan daw ba sila. Then kung ano ang kanilang current situation. Sa ngayon kasi hindi pa alam ni Cagali kung anong balak sa kanila nitong si Feldway. Kasi nga ay nakuha na naman ni Feldway ang gusto niya sa kanila na ipag-produce na sila nitong si Cagali ng kanilang mga bodies. Kaya aware itong si Cagali na kapag nag-cause sila ng trouble sa ngayon most likely ay didispatcha na lang sila nitong Phantom King. So kailangan nilang ipakita na sila ay pwede pang mapakinabangan para ma-secure nila ang kanilang mga survival. Handa si Cagali na makipagplastikan sa mga ito para mailigtas ang kanilang mga buhay. Lalo na ngayon na nakabalik na dito itong sila Michael at Feldway. Nandito na sila sa may Center Castle. Meron ditong isang trono na matagal na walang umuupo na kahit na sino. Sa tabi nito ay merong isang bangko at dito nakaupo itong si Michael. Nakatayo naman sa likod niya itong si Feldway. Tapos nasa harapan nila ang kanilang mga subordinates. Nandito itong sila Celario at ang grupo nitong sila Cagali. Then dumating na rin dito itong sila Dino. Dinala nila ang mga katawan ng mga undead elves dito. Pero hindi lang itong mga ito ang umattend ng kanilang meeting. Inisamo na rin itong si Michael, itong si Obera. Kasama ni Obera ang isa sa mga attendant niya. Ang pangalan naman nito ay Oma. Dalawa rin talaga ang kanyang attendants. Pero ang isa sa mga ito ay wala na. Namatay kasi ito sa may laban sa mga cryptids. And ngayon ay hindi lang mga phantoms itong mga naan dito. Dahil inimbitahan din itong si Feldway itong mga insectars na dati nga ay matagal niya ng kalaban. Nandito ngayon itong Insectar Lord na nagngangalan na Zilenius kasama ng kanyang 12 na mga Insectar Generals. 12 Insectar Generals talaga dapat pero ngayon ay 8 lang itong present dito kasi may mga nawala sa mga ito. Ang isa sa mga nawala sa kanila ay itong si Razul na also known as the Guardian God of the West. Nagbetray kasi ito kay Zilenius dahil kumampi na ito kay Granbell. By the way, tinalo si Razul nitong sila Shion at Ranga. Ang ikalawa naman sa mga nawala sa kanila ay itong si Minaza. Ipinadala naman ito nitong si Zilenius kay Emperor Rudra after i-promise nito sa kanya na ibibigay niya sa mga ito ang kalahati ng mundo. Pero again, tinalo rin ito nitong si Shion. Then ang natitira namang dalawa na nawala sa kanila ay nawala nung sila ay mga larvae pa lamang. Ang isa daw sa mga ito ay direct descendant nitong si Zilenius mismo. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila itong dalawang to. Pero unfortunately ay hindi pa rin sila nakikita. Kaya ngayon ay 8 na lang itong mga generals niya. Pero ang 8 ito daw ay mayroong strength ng mga awakened demon lords na katulad nila Razul at Minaza. May i-compare natin ito kay Rimuru, 12 Insectar Generals versus the 12 Fate
patrons. Pero back to the Insectors muna tayo. Ang commander nito mga generals na ito ay nagngangalang Zez. Siya ay direct descendant rin nitong si Zellenius. Ang strength daw ni Zez ay higit na mas malakas kesa sa mga ibang generals nila. Itong si Zez daw ay ka-rival ni Zelario. As a matter of fact, matagal na daw na naglalaban itong dalawang to. Ngayon ay isa-isahin natin saglit ang mga natitirang generals at kung ano-ano ang kanilang mga itsura. Ang unahin natin ay itong si Beathop. Meron siyang characteristics ng isang bee at ng isang grasshopper. Ang kasunod naman ay itong si Mujika. Isa naman siyang anthropomorphic centipede. Ang ikatlo naman ay itong si Tishorn, para siyang isang mantis. Dan ang ikaapat ay si Torun na merong dragonfly wings. Ang ikalima naman ay itong si Abart na merong spider-like limbs sa kanyang likuran. Dan ang ikaanim ay si Saril na isang venomous scorpion. At last but not the least ay si Pelyod na isang beautiful damselfly. Ang bawat isa sa kanila ay may distinct na pagkakaiba. Nakaupo lang sila ngayon sa kanilang mga upuan habang nagre-release ng kani-kanilang mga aura. Natakot sa mga ito itong si Cagali dahil ang lalakas daw nito mga Insectors na ito. Hindi inakala ni Cagali na meron palang ganito kalakas na hidden forces. Ngayon ay magsisimula na itong kanilang meeting, kaya nag-step in na itong si Feldway. Siyang magiging moderator nitong meeting na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.